Magandang araw po mga kapraps. Nandito ako ngayon sa bayan ng Pila, Laguna. Itong property na i-offer ko sa inyo, isa itong farmhouse na may sukat po. Lahat-lahat ay nasa 9,000 square meters mga kapraps. Kasi dalawang titulo po ito. Saka dalawang lote na magkatabi. May mga bakod na po sa palibot. At ang dami po mga prutas mga kapraps na nakatanim dito sa loob. Tingnan nyo po. Tapos may Carabao grass try po na tanim. Tabing kalsada lang po ito. Okay, bago tayo umikot dito sa property, ipakita ko sa inyo muna mga kapraps ang kalsada. Meron tayo ditong malaking gate na nasa 4 meters po ang lapad nito. Kaya pasok na pasok po ang sasakyan. At mataas po ang mga bakod mga kapraps. Tingnan nyo. Bukod sa semento na bakod, meron pa tayong bakod na may barbed wire po siya sa taas ng semento. Tingnan nyo ang ganda ng property na to. Ang daming mga prutas. Ito lang po ang kalsada mga kapraps. Tapos meron tayo ditong mga katabing mga farm lot din po. Ngayon sa dulo, dead end na po yun. Tapos ito yung front ng property mga kapraps. So nasa ano ito, mga 40 o 40 meters ang lapad ng front nito mga kapraps. Tapos may katawa din tayo mga property na may bakod na rin. At yan lang po ang kalsada mga kapraps, yung sementadong barangay road. Ayun lang po. Yan. So walking distance lang po mga kapraps, sementadong barangay road na po yan. Yan, ito po yung kalsada pagpasok dito. Tapos pasok na po dito ang inyong sasakyan. Yan. Okay, ako nga po pala si Buds, ang inyong laging kasama para sa virtual viewing sa mga property na i-offer namin. Tara, pasok po tayo. Dito sa harapan, nandito ang parking area. Itong sementado. Okay, sarang lang itong gate mga kapos. Yan. Dito pagpasok pa lang natin, tingnan nyo naman ang daming mga prutas. May kasoy dito sa harapan. Yan, puno ito ng kasoy mga kapraps. So ipakita ko rin po ang mga tanim dito kasi para bibili kayo ng lupa mga kapraps, syempre kasama itong mga tanim na nandito sa loob. At dagdag ano ito, dagdag po ito sa presyo ng property. Daming mga lansones, mga rambutan, mga durian. Ayan, daming puno ng mga prutas dito. Tapos ang tinan nyo ang durian mga kapraps, ang daming bunga. Ayan. Okay, ikot po tayo mga kapraps. May mga lansones, daming lansones. Mga namumunga na po ito na lansones. Tapos meron tayo ditong pwedeng pahingahan na bahagi ng property. Tapos meron tayo ditong kusina po 'yan, di ba? Kusina. May mga mangustin. May mangustin mga kapraps. Daming bunga ng mga rambutan. Dito pa tayo ngayon sa kulang-kulang 5,000 square meters na bahagi ng property. So tulad ng sinabi ko kanina, dalawang property po ito na magkatabi. Kaya dito muna tayo mauna sa pag-iikot. Ito yung rest house niya dito. May mga tanim din na suha. Ito yung rest house mga kapraps. May attic po siya. Wala po itong kwarto, open space po ito. Pero may attic po siya mga kapraps. Ayan sa taas. So, maulan po tayo ngayon. Dito sa harap ng rest house, meron tayong mga tanim na chiko. Ayan, may tanim na puno ng chiko. Tapos mga rambutan marami din po. Dito, ito yung gilid ng property. Ayan, mayroon tayo dito tangke ng tubig at saka water pump. May linya na po ito ng kuryente at tubig ang property mga kapraps.
Ang daming bunga ng rambutan, oh. Dito tayo sa may bandang gilid ng property. Tapos meron tayo ditong lababo. Yan. So ito yung puno ng durian mga kaprops. Tapos may mga rambutan, no? Hinog ng mga rambutan niya. Mahangin ngayon mga kaprops, kaya di ako makapagpalipad ngayon ng drone. So pagbalik namin dito, kapag maganda ang panahon, ay magpapalipad po ako ng drone dito. Okay, ikutin natin to. So ito yung sinabi kong attic mga kaprops, oh. Open space. Nandito tayo sa gilid ng bahay mga kaprops, ha. Papunta tayo dito sa may likod ng rest house mga kaprops. Yan, patag na patag ang lupa. Tapos may mga boundary na rin po tayo. Kasi may bakod na nga po siya palibot. Malapit lang po ito sa school mga kaprops ng barangay. At may mga kapitbahay na rin po tayo dito. Yan, tingnan nyo kung gaano kadaming prutas mga kaprops, oh. Yan, ito yung rest house mga kaprops. Maliit lang po siya. Hindi siya ganoon kalaki na rest house. Tapos doon sa isang lote, mayroon ding rest house. Kaya mamaya ipapakita ko sa inyo lahat. Ikutin muna natin to. Dito tayo sa bandang likuran. So konting ano lang po, konting mawir lang po nito. Itong mga damo na nandito ay ayos na ang ganda nito. May kaimito din pala, oh. So may mga nag-comment kasi bakit daw mga tanim ang aking pinapakita. So kasi mga kaprops, kita nyo naman po ang lupa, tingnan nyo kung gaano siya kaganda. Patag na patag siya, may mga boundary na nga po. Ito yung nasa kulang-kulang 5,000 square meters kasi ang kabuuan ng property na aking ino-offer sa inyo, dalawang property. Pero sabay pong binebenta, hindi po pwedeng isa lang ang bibilhin natin. Kaya sa ngayon, nandito tayo ngayon sa isang part muna ng property. So, ayun, may mga boundary na siya. Kaya ipapakita ko naman po yung mga tanim na nandito. So, pandagdag kasi ito sa, sa ganda ng property. Yan, kagaya dito mga kaprops sa may, may corner. Ito yung pinaka-corner ng property. Ayun, mayroon siyang tanim na mga saging, tapos mga rambutan, dami. Yan, oh. Yan, palibot tayo ng bakod mga kaprops, ha. So bago tayo pumasok sa rest house, ikutin lang muna natin to. Yan, may mga puno din ng kamyas. Tapos may suha din mga kaprops, oh. Mataas po ang pader niya, palibot. Yan, pulang-pulang mga rambutan. Hinog na yan mga kaprops, oh. Daming tanim niyo. Mahangin po, malakas ang hangin. Meron ding santol dito. Tapos yung gate na yan, yung kulay blue na gate, yan po ang papunta naman sa kabilang property. So yun, may santol po dito. So mga kaprops, kahit malakas po ang hangin, maulan, ay patuloy tayo sa pagbibigay o paghatid sa inyo ng mga magagandang property. Malay nyo po ay magugustuhan nyo itong property na ino-offer ko at kayo na po ang makabili. Nandito naman ako ngayon sa may bandang gilid. Ang bakod niya, ang pader niya ay pari-pariho po ang taas. So mataas po yan mga kaprops. Yan, dito may mga chiko din. Daming mga lansones, oh. May puno din pala ng mangga, sari-sari po. Halos lahat ng prutas ay nandito na yata. Chiko. Meron ding kasoy doon sa may gate, sa tabi po ng parking area. Yan, ito naman po ang puno ng mangga.
Patag na patag yan mga kapraps. So di na nyo kailangang bakuran kasi may mga bakod na siya palibot. At pader na talaga yung bakod niya. Yan, pupunta dito tayo sa may frontage ha. Yan, ito yung pinaka boundary niya pag ganun po, pag ganito. Hanggang doon sa gate po mga kapraps, ayun lang ang gate. Daming mga prutas no. Ito, ang lalaki ng mga bayabas oh. Nagkalaglaga na po. Mga bayabas yan. Yan, ito. Kasi ito yung puno ng bayabas mga kapraps oh. Sari-saring prutas na nandito. Meron sila ditong binakuran. Pwedeng magtanim kayo ng mga gulay dyan. Ang suha, marami na ring bunga niyan. Yan, ito mga kapraps ng suha. Maraming bunga. Ito, nasa baba na yung mga bunga ng rambutan. Tingnan natin kung pwede ito. Ito, hinog na. Yan, mangustin. Pabalik na tayo doon sa rest house. Yan, ito, may mangustin din. 3 puno ng mangustin na nandito. Yan, may mga solar na rin yan. Tapos may guyabano din pala mga kapraps oh. Ito mga rambutan dito. Okay na ang bahay? Bukas na? Pasok tayo doon sa bahay. Yan, ito yung ano, kusina dito. Tingnan nyo. May mga durian oh. Mga hinog na pala yung mga crops ng durian na yun. Kasi yan lang po ang gate. So nasa 8 to 10 minutes lang ang distansya nito sa town proper ng Pila, Laguna. Napasok tayo dito sa rest house mga crops. Ito yung design niya. Ito yung attic sa taas. Cute siya, cute. Tapos may mga halaman na tanim dito sa harapan. Yan, may chiko nga po. Itong chiko, may mga bunga na rin yan. Tara, pasok na po tayo dito sa loob ng rest house. Oh, ang ganda oh. Ang cute niya mga kaprops. So may hagdan tayo papunta sa taas. Yan. So yun yung attic. So open space lang po siya. Yan, naka-tiles na rin po yan. Tingnan nyo mga props, ikot ko lang ang camera. Mayroon na itong CR. Yan, may CR po tayo dito. Tapos dito mayroon tayong daanan papunta doon sa labas mga kaprops. Okay, punta tayo dito sa CR. Pakita ko lang yung CR ha. Yan, ito po. Cute din ang CR niya.
May lababo mga props. Tapos ito yung daanan papunta naman sa labas. Meron ditong maliit na bar mga props. Yan. May bar tayo dito na maliit. Tapos ito yung design ng kisame. Tapos ito yung ano. Ito yung daan natin palabas. Tingnan natin. Mabuksan. So nakalock po siya sa labas mga kaprops, kaya di ko maipakita pala sa inyo. Pero galing na tayo doon kanina. Tingnan niyo po. Ayan yung likod niya. Okay. Ikot po tayo. Punta naman tayo doon sa kabilang property. Bago tayo pumunta doon, punta muna tayo dito sa taas ng dito sa attic. Ayan, ito yung hagdan niya. Dalawang CR niya kasi may CR din pala tayo dito sa taas mga kaprops. Yan, nandito yung tulugan sa taas. Yan, ito naman po yung CR niya. Tapos mula dito sa CR, tanaw din natin yung likod natin. Ayan po. Okay. Mayroong magandang ilaw. Tapos mula dito sa may balkon tayo dito eh. Tapos dito yung tulugan. May aircon na rin yung mga kaprops. Tapos dito yung likod. Tanaw din natin ang likod. Itong rest house. So isang pamilya, kasya dito isang pamilya mga kaprops. Sa rest house na to. May attic. Tingnan nyo pong sahig niya mga kaprops. Ito yung cover sa sahig niya. Daan pababa. Balkonahe. Okay, baba na po tayo. Malinis pati ng bahay. Tapos paglabas natin dito, meron tayo ditong ano, parang kubo na sementado mga kaprops na tanggapan ng mga bisita. Tara! Yan, ito yung ano. Pag may mga bisita kayo, yan, dito sila. Pwede sila dito pagpasok. Yan, meron tayo ditong lamesa at saka mga upuan. Ganda. Kapag mainit, may electric fan ka. Tapos. Okay, punta na tayo sa kabila. Punta tayo sa kabila. Kanina tinuro ko na sa inyo ang gate eh. Namigay niyo daw, nilagay sa fish pa. Sige, sara mo nga yun. Sara mo nga yun. Abay, nataan
tapat na niya, bayad na niyo. May mga niyog din kasi mga kaprops dito. Kaya mahangin kasi ngayon, baka malaglagan tayo ng niyog. Kaya dito tayo sa may likod. Yan, ito yung gilid ng bahay. Ay, naka-solar na rin pala, no? Oh, yan, oh. Solar na rin. Anong puno nga ito? Ayan. Ayan mga props, di ko kasi alam kung anong puno ito. Comment lang kayo sa comment section. Ayan. Alam niyo po yan. Lichias. 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 Lychee nga. Ah. Mayroon din siyang puno ng langka ha. Daming prutas niya. Ito na yung pinakalikuran. Ayan ang pinakalikuran. Ayan. Papunta naman tayo dito sa 4,000 square meters na kasama nitong property at mismong katabi lang din po siya. Ito yung puno ng santol mga kaprof dito. Daming bunga oh. Lagdagan ng mga bunga ng santol. Yan, mismong katabi lang po. Ito lang ang gate ang ating pagitan. So ito na po 'yon oh. Yan. So 4,000 square meters yan sa mga kaprops. Okay, pasok tayo. Ito pala dito. Ito yung 4,000 square meters mahigit. Ang sukat din. May rest house din yan mga props. Tapos may mga alagang mga kambing. Nag-alaga din kayo ng manok dito. Yan, may alaga sila naman. Saging din, tapos yun yung mga bako. May mga solar na rin sa palibot. Hindi po tayo mga kasama. Mayroon pathway dito. Ang laki ng aso. Tumagat ha. Okay. Okay, ito mayroon tayo pathway. Papunta doon sa rest house po yan, ma'am, no? Ito. Ito may gate din pala dito. So, mayroon din siyang gate dito mga kaprops. Palabas din. Pasok din dito ang sasakyan. Tingnan natin ha. Tingnan ko lang po. Sasarado na, lalabas ako. Yun. Dalawa. So, dalawang gate niya. Pwede rin itong gawing parking. So, bukod sa gate, dalawang gate, double gate nga siya. Tapos may bako din siya na libre. Tapos may mga bahay na rin po na mga katabi. Tingnan natin ang kalsada na rin ito mga bahayan na rin. Ano ka, pagdating sa dulo. Ay, hindi. Parang ano. Pwede tayo dito lumabas din papunta sa labasan sa main road. Okay, balik tayo. So kita na po natin ang mga bahayan katabi. May mga bakod na rin po yan na matataas mga kaps. Pwede maparking pwedeng parking din ito.
Kayo lumabas. Ano ba ito, mga puno, mga miracle fruit yan ano? Mga miracle fruit tanim. Ito, mulberry. Sa area na ito mga props. Tingko tayo. Dito tayo dadaan. May puno ng langka. So mga props, kapag bibilhin niyo po yung property, magkasama po itong dalawa ha. Hindi pwedeng isa lang ang bibilhin natin. So package na po. Lahat-lahat po ay nasa 9,000 square meters ang buong sukat. Yan, ito ang puno ng langka. Malaking puno ng langka siya. Tapos may mga tanim na saging. Hindi siya ganun kadaming tanim sa kabila. Dito po ay marami pa tayong pwedeng pagtamnan. Pwedeng tamnan natin ng mga gulay. So malawak pa rin po ang space dito. Yan, may mga solar na rin po ito at saka may linya na ng kuryente at saka tubig. So sabi ng caretaker mga kaprops, dito daw sila nagtatanim ng mga mais. So ngayon wala lang silang tanim ng mais ngayon. Ikot natin ang camera ha. Ayan yung rest house nila. So yari siya sa kawayan, tapos siyero ang bubong. Yan, may mga tanim na mga miracle fruit. May mga saging, mga langka. At napapalibutan na po ng bakod mga kaprops. Ganon din ang design ng bakod niya. Meron ding barbed wire sa taas. Tapos may mga tanim din ng mga lansones. May mga kulungan ng manok mga kaprops. Ayun. Nag-aalaga din kasi ng manok yung nangangalaga dito sa property. Dito, mas mataas ang bako dito sa may bandang gilid. Tapos mayroon silang kubo dito na maliit. Oh. Sementado din ang baba niya. No? So, magandang property mga kaprops. Marami pa tayong pwedeng gawin dito. Ito yung isa pang maliit na bahay dito. Meron tanim dito ng mulberry mga kaprops ha. Tapos may avocado pa dito sa pinakalikod. Mayroong kulungan ng manok, lalagyan ng manok. Ayan. Kung gusto niyo rin mag-alaga ng manok mga kaprops, pwede rin kayo dito mag-alaga. Oh. Ito yung puno ng avocado. Tatlo pala, tatlo ang kubo para sa mga manok mga kaprops. Isa, tas dalawa. Ayan. Tas dito, ito yung pinaka corner ng property. Yan, ito yung pinaka corner mga kaprops ng property. Tas dito, pwede rin dito alagaan ng manok, pero ang nakalagay dito mga kaprops, kambing. Kulungan pa lang kambing ito. May dalawang kulungan ng manok, tapos may dalawa din pong, may isang kulungan ng kambing. Ito yung kulungan ng manok. Kasi yung una. Katabi lang dito. Mayroon na rin CR to. Kasi ito yung rest house. May katabing puno ng mangga.
Ganda ng mga kambing ah. Mga anak lang. May barako din na kambing oh, laki. So yung pathway na yan, diretso yan dito sa bahay. Yan, pathway pupunta doon sa gate. Ayun. So yun yung gate na pwedeng dumaan sa sasakyan mga kaprops. Tapos dito sa kabila, ito yung gate na papunta naman doon sa may magandang rest house na maraming mga tanim. May mga solar na rin po na ano, ilaw sa gilid. Palibot na yan. Dito sa area na to pala ang mga solar. May mga katabing bahay na rin po tayo. May mga tanim na mulberry. So pwede pang taniman ng gulay ito. Mula dito, ikot ko lang ang camera ha. So ulitin ko lang mga kaprops, ang property na ito ay matatagpuan natin sa bayan ng Pila, Laguna. Nasa 8 to 10 minutes travel time lang po punta sa town proper. Sa Metro Manila po ay nasa 1.5 oras lang. At ang sukat po nito ay nasa 9,000 square meters o kulang-kulang 1 hektarya mga kaprops, yung dalawang property. Package po na binibenta, magkasama po yung dalawang property. Ang kabila po ay nasa kulang-kulang 5,000 square meters. Ito naman pong kinaroroonan ko ngayon. Ito naman po yung nasa 4,000 square meters mga kaprops, mahigit. Titulado po. Mayroon na pong rest house pareho ang dalawang property. So pwedeng mag-alaga ng manok, kambing, baka dito sa property mga kaprops. May palibot na nabakod at pasok na pasok po ang sasakyan dito sa loob ng property. Dalawa po ang access natin. May mga solar na rin po, may linya ng kuryente at saka tubig. Tingnan nyo po, patag na patag ang lupa. May mga boundaryhan na yan kasi may bakod na nga po. So itong gate na to, may dalawang gate po dyan, double gate. Pwedeng gawing parking yung nasa gitna ng dalawang gate. At labasan na po papunta sa main road. Okay, sana nagustuhan nyo po itong property na in-offer ko sa inyo ngayon mga kaprops. Para po sa bago pa lang sa aking channel at napadaan lang dito sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong property na i-offer namin. Maraming salamat po. Lagi tayong mag-iingat at God bless po sa ating lahat mga kaprops.